Dahil sa isang aksidente, nakomatong si Lourdes at habang wala siyang malay, nanakawin ng best friend niyang si Rachel ang lahat sa kanya. Iwan mo ako! Madali akong kausap! Wala pa rin linaw kung kailan siya magigising. Hindi ko alam kung anong nangyari sa atin, anak. Magpipresenta na akong ninang ng baby niyo para magabayan ko siya. Ayaw yun! Ahas! Magigising si Lourdes na wala na sa kanya ang lahat. Hari, ikaw ang buhay ko. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Ay, mahal na mahal kita. At sana, tanggapin mo ng buong puso ang pagmamahal ko sa'yo. Simple lang ang singsing na to dahil wala pa naman tayong pera. Pero mahal, will you marry me? Oo, tinatanggap ko. Ay, wrong timing naman na to. Sagutin mo muna, baka importante. Sige lang. Boss! Boss, hindi kita marinig. Hanap lang ako ng signal, ha? I'm so happy for you, Lourdes. Alam mo, minsan tuloy, I can't help but wonder. Ako tong maganda, sexy, mayaman, pero ikaw yung pinili ni Harry. Oh, talaga? Masyado kang palabiro. Alam mo, iniisip ko nga hindi kaya ginayuma mo siya, kaya siya na-in love sa'yo. Grabe naman to. OA, ha? Pero alam mo, ito na yata yung masayang araw ng buhay ko. At last mo na rin yan. Dahil hindi ka na magtatagal sa mundo, Lourdes. Rachel, ano pa ginagawa mo? Nasasakpan ako! Iwan mo ako! Okay, madali akong kausap. Lourdes! 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 Harry! Lourdes! Hindi ko alam kung ano nangyari. Nahilo siya, tapos nawala ng malay, nawala ng balance. Sa'yo, nabundol siya. Mahal, kumapit ka lang. Huwag kang bibitaw. Harry, huwag kang magkadalagan. Sensya na ho. Iwan. Hindi ko sinasadya. Eh, bigla naman siya tumabi. Sensya na ho talaga. Parang awa niyo na! Dali natin sa ospital! Mamatay ka na sana, Lourdes. Akin lang si Harry. Akin lang. Dalawang buwan ng coma to si Lourdes. Lola, may balita na ba tayo kung kailan siya gigising? Saka may paliwanag ba yung mga doktor kung bakit namalaki yung tiyan niya? Dok. Lumabas na po resulta ng mga test. Unfortunately, wala pa rin linaw kung kailan siya magigising. Kaya po lumalaki po yung kanyang tiyan dahil buntis siya. Buntis na siya bago pa man siya nabangga ng kotse. Buntis si Lourdes. Magkakaanak kami. Dok, paano po yun? Comatose ang anak ko. Buntis si Lourdes. Magkakaanak kami. Dok, paano po yun? Comatose ang anak ko.
Kung comatose pa rin si Lourdes hanggang sa kanyang kabuanan, huwag ko kayong mag-alala, Mrs. Paanakin namin siya through cesarean section. Kaya po ng ospital na ito. Sige po, dyan po muna kayo. Hari, huwag ka na mag-worry, ha? Like I said, nandito lang ako for you. Magpipresenta na akong ninang ng baby niyo para magabayan ko siya. Alam mo, hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin, anak. Magigising pa ba ang nanay mo? Oh, Michelle. Napadalaw ka. Tinitignan ko lang kung dumating na yung bagong crib na pinadala ko. Ito na nga, oh. Mamahalin nga eh. Mahal talaga yan, galing pang US. Oh, wow. Tingnan mo, narinig mo yun? Salamat, ah. Laking kinahawa to para sa anak ko. Siyempre. Oh, tulog ka muna, baby. Yan. Namiss kita. Namiss ko yung mga halik mo. Teka lang, Rachel. Baka may makakita sa atin. Ikaw naman, para namang walang nangyari sa atin nung nakaraan, nung nalasing ka. Rachel, isang pagkakamali yun. Lasing ako nun. Malungkot ako nun. Pero mali lahat yan dahil mahal ko si Lourdes. Hari, be practical. Mayaman ako. Kaya ko kayong buhayin ng baby mo. Lourdes? Ang apo ko? Gising na, Diyos ko po. Gising na ang apo ko. Sandali, tatawag ako ng doktor. Sandali, tatawag ako ng doktor. Dok, Dok! Diyos ko, anak! Anak! Diyos ko. Bakit kung nasa ospital tayo? Ano nangyari? Anak! Na-aksidente ka, anak. Nabangga ka ng kotse. Nakomatos ka. Halos mag-iisang taon. Na-aksidente ho ako? Wala ho akong matandaan. Ang huling naalala ko kung nag-propose si Hari sa akin. Teka, nasaan na nga po pala siya? Kamusta na po siya? Huwag mo nang isipin yung hayop na yun. Hayop yun? Ahas! Pagkatapos na nangyari sa'yo, iniwan ka. Meron pala silang relasyon nung Rachel. Pati anak mo, tinangay niya. May anak ko ako. Buntis ka pala nung na-aksidente ka. Pero magagaling yung mga doktor, anak. Napakagaling nila. Napakagaling ng ospital na ito. Napaanak ka niya kahit comatose ka. Nasaan ho ang anak ko ngayon? Nasaan ho siya? Tinangay nila ang anak mo! Si Harry at si Rachel! Nagsasama na sila! Ano ang hayop sila? Mga traitor sila. Nay, kailangan ko magmahal ang anak ko. Wala silang karapatan sa anak ko. Wala silang karapatan sa bata, lalo na ako si Rachel. Kailangan ko na akong kumilos. Teka, anak, sandali lang. Sandali. Marie? Rachel, ang dami naman ito. Relo, sapatos, saka alas. Hindi ka naman kailangan yung mga to eh. Nagustuhan mo ba?
Alam mo, buhay hari ka dahil ako ang reyna sa mansyong to. At dahil mas pinili mo ako kaysa kay Lourdes. Alam mo, nag-aalala lang ako eh. Gising na daw si Lourdes. At nanay pa rin siya ng anak ko. Kahit sa batas, may karapatan pa rin siya. Natakot ako, baka kunin niya si Abigail sa atin. Yun eh, kung may maniniwala sa kanya na anak niya nga si Abigail, nagawan ko na yan ang paraan. Kilala ko yung boses na yun. Speaking of the dead, aparisyon ba tong nakikita ko? Bangkay na nabuhay. Kala ko patay ka na. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy para siya. Nasaan ang anak ko, ha? Ilabas niyo yung anak ko. Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Wala kang anak dito! Dahan-dahan ka, ha, Lourdes? Nasa private property kita. Pwede kitang idemanda ng trespassing. Ididemanda ka namin ng kidnapping. Kinuha mo yung apo namin. Hindi kami takot sa'yo! Lourdes, pag-usapan natin ito na maayos. Matagal kang nakomatose. At matagal ako naghintay. Si Rachel yung nandun tumutulong sa akin habang lahat ng yun nangyayari. Hindi ko na malayan na nahulog na pala ang loob ko sa kanya. Kita mo na? Sinusuka ka na ni Harry. Hindi ka na niya mahal. Kaya, umalis ka na. Bago ko pa kayo ipapulis ng nanay mo at lola mo. Michelle, nakikiusap sana kami sa'yo. Ibigay mo na lang sa akin ang apo ko! Wala kang apo rito, tanda! Ang meron lang dito, anak namin ni Harry. Patay na ang anak mo. Alam ko nagsisinungaling ka lang! Ibalik mo sabi sa akin! Lourdes, tama na! Lourdes! Esther, akin na yung papel. Hindi ako sinungaling. Eto, death certificate. Basahin mo! Hindi totoo to. Imposible ang sinasabi mo! Hindi totoo to! Napakasinungaling mo talaga! Mahina yung anak mo, sakitin. Dahil siguro, comatose ka nung dinadala mo. Kaya if I were you, aalis na ako dito. Ayun kayo! Kasalanan ko to! Sinira niyo ang buhay ko! Lourdes, tama na! Tapos na tayo! Patay na ang anak natin! Masaya kami ni Rachel. Ay! Tama mo siya! Ayos ka na, Guards! Guards! Itapon niyo yung mga basura na yan sa labas! Mga hayop kayo! Huwag nyo kami tatuin parang mga hayop! Ano ka rin? Hindi ka laging nasa taas! Takbo natin sa ospital. Walang tutulong sa kanila, ha? Hayaan nyo silang magbuhat sa tandang yan! Kumuha kayo ng tricycle! Wala akong pakialam sa inyo. Let's go! Hayaan mo sila! Tulungan niyo kami! Lola! Oh! By the way, may nakalimutan pala ako. Oh, ambag ko yan kung sakaling mamamatay naman siya. Ayop mo talaga! Ayop ka! Nay, dali natin sa ospital! Nay, Lola! Si
nasira ang buhay ni Lourdes dahil kay Rachel. Pero sabi nga nila, masamang sagarin ang mga taong mababait. Dahil kapag napuno na sila, wala silang uurungan. Paano kaya babangon si Lourdes? Paano babawiin ang lahat ng sa kanya? Alam mo, Abigail, anak. Alam mo, masaya ang daddy mo dahil magandang kumpanya ang napasukan mo para sa internship mo. Daddy, ginagalan ko po talaga sa school, pati na rin po sa internship ko. Baka po sakaling pagka-graduate ko po, i-hire na po ako dito. Para naman po makatulong na po ako sa inyo ni Mami. Alam ko po kasing nahihirapan na po kayo. Tumigil ka nga, Abigail. Pinapalabas mo ba na mahirap na tayo ngayon? Na bumagsak yung mga negosyo ko? Na nalulun ako sa sugal, kaya pati yung mansyon nakuha ng bangko? Kaya ngayon, bida-bida ka ngayon, ha? Na ikaw na yung mag-aahon sa atin sa kahirapan. Mami, hindi po ganun yung ibig kong sabihin. Gusto ko lang po makatulong. Alam mo, bastos ka talaga yung sumasagot ka pa eh. Excuse me po. Rachel naman, huwag mo naman saktan yung bata. Iba na yung estado natin sa buhay ngayon. Hindi na tayo mayaman katulad ng dati. Hindi ko alam ba't tayo kumakain dito. Eh gusto ko eh. Minsan na nga lang tayo kumain sa labas, ipagbabawal mo pa? The total bill po is 10,500 pesos po. Will you be paying cash po or cards? Card. Excuse me po, ma'am. Card decline po eh. Baka po may iba pa po kayong card. Gusto mo ba isampal ko sa'yo tong card na to? Hindi mo ba alam kung magkano yung credit limit ko? Ha? Tawagin mo yung manager. Or better yet, call the owner. Wisit ka, pinapahiya mo ko. Sorry po, ma'am. Tatawagin ko na po. Akala yata wala akong pambayad. Baka naman wala talaga. Isa ka pa eh. My staff told me that you're having issues with the bill. Decline daw yung card mo. Ikaw ang may-ari ng restaurant na to? Yes. I am the owner of this restaurant. At isa lang to sa maraming companies ko. It's so nice to finally see you again, Rachel. And you. Kamusta ka na, Harry? What a pleasant surprise, Rachel. Pero bakit parang mukhang naghirap ka na? Hindi mo mabayaran yung kinain niyo dito sa restaurant ko. Pangbayad ng taxi, meron ka ba? Kasi pwede kitang bigyan. Alam ko meron pa akong barya dito sa coin purse ko eh. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ako patay gutom na katulad mo. Kung may patay gutom dito, ikaw yon. Ikaw nga hindi makabayad ng kinain mo, di ba? Baka gusto mo maghugas na lang ng pinggan dun sa kitchen namin. That way, you can pay your bill. Hindi mo na ako masasaktan ngayon, Rachel. Hindi na ako yung dating Lourdes na kaya mo lang tapak-tapakan. Mukha ka pa rin pulubi sa paningin ko. Kanino kang lalaki kumabit para yumaman ka? FYI, nagsumikap ako kaya yumaman ako.
Ayun ang pera. Pangbayad mo sa taxi. At huwag mo na rin bayaran yung bill mo dito sa restaurant ko. Dahil binayaran ko na. Hindi ka man lang ba magpapa-thank you? Never! Desperata ka, hayop ko! Ikaw! Makapalang mukha! Baka nakakalimot mo yung ginawa mo sa akin. Pinatay mo yung anak ko. Pinatay mo yung lola ko. At inagaw mo si Harry sa akin. Kaya siya lumanda ka. Dahil simula pa lang ito ng paniningil ko sa'yo. Sa lahat ng ginawa mo sa akin! Tara na. Layas! Tara na. Anak, hindi ba mukha naman masyadong malaki yata ang bonus na ibibigay mo sa mga empleyado mo? Nay, deserve naman po ng mga empleyado natin yung magkaroon ng bonus. Tsaka, galing po tayo sa mahirap, kaya alam natin yung pakiramdam ng walang-wala. Sigurado ako ma-appreciate nila to yung may konting dagdag sila. Ang bait mo talaga, anak. Sayang lang, no? Hindi na naabutan ng Lola Perla mo yung tagumpay na tinatamasa mo. Pero anak, nag-aalala ako sa'yo, ha? Yung pinaplano mo pagganti kina Rachel at saka kay Harry. Tapos, pati yung anak nila. Tinanggap mo pa dito sa kumpanya mo. Totoo lang, Nay. Yun po talaga yung original plan ko. Na i-hire si Abby para pahirapan siya. Pero alam niyo, hindi ko magawa eh. Siguro kasi mabait at masipag na bata si Abby. And for some reason, magaan yung loob ko dun sa batang yun. Oh, Abby! Ma'am Lourdes, Ma'am Auring, ito na po yung coffee. Sana. Nay? Si Abby, may balat sa kaliwang paraso. Yung baby mo, anak, may balat din dito eh. Walang sikretong hindi nabubunyag. Malalaman ni Lourdes na si Abby ay walang iba kundi ang tunay niyang anak na iniluwal niya noong na-comatose pa siya. Paano niya kaya babawiin ang kanyang anak? Abangan yan sa pagtatapos ng ating kwentong wish sa susunod na Sabado. Hayop kayo! Hayop kayo! Risha! Risha, tumigil ka! Tumigil ka! Ako ba talaga ang titigil pagkatapos ko kayo mahuli na babae na ito naglalampungan? Ano, Rachel? Masakit ba? Masakit ba ang magawan katulad ng ginawa mo sa akin? Wala akong inaagaw sa'yo. Hindi kayo kasal at ako ang pinili niya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, hindi na kita mapapatawad. Saan ka pupunta? Di ba sinabi ko sa'yo huwag kang lalabas ng bahay? Pupuntahan mo si Lourdes, no? Mami, may ibabalik lang po ako sa opisina. Sinungaling ka? Eh bakit ho ba? Takot na takot ho kayo magkita kami! Ha? May tinatago ba kayo sa akin katulad po ng sinabi ni Ma'am Lourdes? Walang iya ka. Walang iya mo. Wala kang utang na Huwag hindi ko gugustuhin maging anak ka! Ano po? Oh, kayo, Mami. Ibig sabihin po, hindi niyo po talaga ako ninaanak. Sumasobra ka na! Hindi at namin ginagawa mo! Ayan! Huli! Yung babaeng yan! Kinuha niya yung anak ko at ayaw niya ibalik sa akin! Hindi! Hindi! Mga pulis, hindi! Nagkakamali kayo! Sila yung umaagos sa anak ko sa pamilya ko! Hulihin niyo na yung babaeng yan! Ano pang
my vlog! Mikey Ring, and tumpaw ka lang dito. Ang dating masayahin at masigla na si Mike, ngayon ay mag-isa sa 4 na sulok ng kanyang kwarto matapos dapuan ng mga lubhang sakit. Yung pangarap na gusto kong tuparin sa pamilya ko, wala. Hindi ko talaga siya natupad. Sabi ko, Lord, bakit nagpaling pa sa akin to? Ano nga kaya ang kanyang karamdaman? Saksihan ang pagtupad sa kanyang hiling. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.